Balikan natin po ang tuloy-tuloy na mga balita at this time pag-usapan naman natin ang mga paghahanda at patuloy na paghahanda at ginagawa ng DSWD para ho sa bagyong Nika. Makakasama natin ngayon muli si Assistant Secretary Irene Dumlao, Department of Social Welfare Development at spokesperson na rin. Suki na natin ito. Asek, magandang umaga po. Magandang umaga, Sir Mike. Magandang umaga din po sa lahat ng sumusubaybay ng inyong pong programa. Abay, kanina kausap lang namin ng Pag-asa. Napakalawak po ng biktima at binibiktima ni Bagyong Nika, Central Luzon to Northern Luzon. So, kamusta ang inyong paghahanda at ano ang inyong ginagawa ngayon para ho matulungan yung mga posibleng apektado na at maaapektuhan pa, Asek? Well, Sir Mike, habang patuloy pa po tayong tumutugon sa mga rehiyon na naapektuhan ng Bagyong Marce, naghahanda na rin po ang DSN na ongoing yung production ng mga family food packs sa National Resource Operations Center at dito po sa karagdagang production hub natin sa Central Luzon. Sa katunayan, Sir Mike, nagpahati tayo ng karagdagang 10,000 family food packs sa warehouse po natin sa Aurora to reinforce our supply chain dyan po sa lugar na yon dahil alam po natin na isa ang Aurora sa mga maapektuhan nitong si Bagyong Nika. Gayon din po patuloy na nagpapadala ang ating National Resource Operations Center ng mga karagdagan pong food packs dito po sa Region 2 and Apayao Province, dito naman po sa Cordillera Administrative Region. Again, as part of our response for Marce-affected areas, at bilang pag-preposition na rin ng mga karagdagang food pack sa nabanggit ko po na lugar, Sir Mike. Kaya pa bang mas pabilisin? Kaya pang mas maagang umabot sa mga evacuation center, makarating sa mga kinaukulan ang ayudang ito dahil nga sa palakas signal number 3, number 4 ng itong bagyo. Pangalawa, wala pa naman masyadong nare-report na may mga problema sa public transport, ano? Pero ano assurance na mabilis na makakarating sa mga nangangailangan ng tulong mula sa DSWD? Yes, Sir Mike, dahil nga po may mga nakapreposition na tayo ng mga goods dyan sa mga lugar na inaasahan natin na maapektuhan itong si Bagyong Nika, aasahan po natin na madali po tayo makakapagpahatid ng augmentation support sa mga local government units. Gayon din po, ongoing yung ating isinasagawa na coordination with the logistics cluster din ng NDRIMC para kung kakailanganin pa po natin ng karagdagang air, naval, and land assets ay agaran po tayo makakapagpahatid ng karagdagan pa po mga family food packs, Sir Mike. Identify na ba yung mga evacuation center at saan ba ito or more or less ilan na ang mga nangangailangan doon, yung pamilya, individual ng tulong mula sa national government? Yes, Sir Mike, kahapon nga po, we understand nagpulong din yung preparedness cluster at nabigyan na rin po ng guidance mga iba't ibang mga lokal na pamahalaan na tiyakin na meron po tayong mga isasagawa ng mga preemptive evacuation at gayon din na tiyakin na handa yung ating mga evacuation centers para nga po ma-accommodate yung mga internally displaced persons po natin. On the part of the DSWD, nakahanda naman po tayong tumugon at magpahatid ng mga karagdagang mga family food packs and non-food items para nga po matugunan yung pangangailangan ng ating pong mga kababayan na maapektuhan nitong bagyo. Sek, sunod-sunod itong mga typhoon, hindi natin alam kung hanggang ilan pa ito. Ang tanong ngayon, medyo sensitive itong tanong, pakisagot lang. Wala namang masama kung tayo magpagiging practical. May pera pa ba tayo? Meron pa ba kayong pera para tustusan itong ating pangailangan, Asek? Yes, ang Department of Social Welfare Development, nasa mahigit 1.3 pa po yung ating national stockpiles. Okay. Yan ay strategically prepositioned across the country. Meron pa rin po tayong standby funds. Ang ating mga iba't ibang mga field offices ay meron din po mga standby funds na maaari din pong magamit. But gayon din po na meron naman pong assurance from the Department of Budget and Management na kung kakailanganin nga po ng replenishment ng ating quick response fund, ay ma-provide po nila to o mapapacilitate nila yung ating pong request. And we're very grateful for that, Sir Mike, actually, because the Department of Budget and Management has been favorably acting upon yung pong mga previous requests natin for replenishment. So, makakaasa po ang ating pong mga kababayan na magpapatuloy ang ating pong pagtugon sa mga pangangailangan ng mga disaster-affected population.
Ayan, magandang balita yan, ano? Pero wala tayong magagawa. Kailangan talagang lumabas ang pera kahit nasan yan dahil nangangailangan ng mga tao, di ba? Pero sandali, ano ba itong mobile command center? Ano ba ang ibig sabihin nito? Parang bago ata ito, ah. Paano ba ang mechanics nito? Paano ang operation nito, ASEC? Yes, ang mobile command center po natin, Sir Mike, yan po ay it's basically a command center ano po na vehicle siya. It mirrors yung ating disaster response command center. It's actually equipped with the with infrastructure, information technology. Meron po iyang connectivity, internet connectivity, and equipped din po yan with generator. Dinidispatch po natin o dinideploy natin yan doon sa mga disaster-affected areas na kung saan naapektuhan yung kanila pong kuryente, yung kanilang power supply, at yung internet connectivity. It supplies nga po internet connection for our disaster-affected areas para po makapag-generate tayo ng real-time information that will be fed dun sa ating disaster response command center and will inform our disaster response efforts. Para po alam natin kung ilan po yung bilang ng mga naapektuhan sa isang lugar at malalaman po natin, ma-determine po natin ilan yung mga karagdagang mga family food packs na dapat po nating ipadala o i-dispatch in that particular area. Ito pong mga mobile command centers actually natin sa Region 1 at sa Cordillera Administrative Region at in the Cagayan area ay na-dispatch po natin, na-deploy natin over the weekend. At ito po yung tumutulong sa atin po sa pag-gather ng impormasyon. At ito nga pong mga nag-gather nila na data ay siya naman po pumapasok dito sa ating central office in the Disaster Response Command Center. At agaran po nating nakikita ano yung sitwasyon on the ground. Wow, so hindi lang pala pagkain ang inyong binibigay, pati yung mobile command center ay magbibigay tungkol sa communication, power at ano mamang kailangan yan o kailangan natin mga tao ay mamamayan ay binibigay nyo. Kung hindi ako nakakamali, parang bago ito, ASEC, itong mobile command center. Tama ba? That's correct, Okay. Sir Mike. It's one of the innovations of the department. Bahagi po ngayon ng Disaster Response Command Center which was launched nitong pong January of this year. At ito yung mga mobile command centers natin ay recently lang po natin na-acquire ito with the support of Senator Joel Villanueva who pushed Okay. na mapondohan din po ito. But yeah, it's one of the innovations of the department and it has really been provided immense help for us in gathering information in disaster-affected areas. Okay. Dahil dyan, bigyan kita ng pagkakataon, ASEC, sa iyong mensahe o panawagan kasi malawak ito. Kasi kanina, kababalita lang namin, 2,500 barangay na mga mamamayan ang pinalilikas na ng DILG sa pwedeng tamaan itong bagyong Nika. So malawak ito, kayo ang sasalo rito dahil maraming pagkain ang kailangan dyan at iba pa. Sige, nasa iyong mensahe, ng pagkakataon para magbigay ka ng mensahe sa kanila. ASEC Dumlao, ma'am. Sige po. Yes, Sir Mike, muli tayo nagpapasalamat sa pagkakataon po na binahagi sa Department of Social Welfare and Development. Tayo po ay we would like to give the assurance sa ating po mga kababayan, lalong-lalo na po itong mga maapektuhan ng Bagyong Nika at yung mga susunod pa po ng mga extreme weather events. Ng Department of Social Welfare and Development ay nakahanda po na tumugon sa mga lokal na pamahalaan para ma-augment yung kanilang mga resources at maipahatid natin yung paukulang tulong para sa ating mga kababayan na maapektuhan. Nagpapatuloy po ang ating departamento sa pag-produce ng mga family food packs sa ating pong National Resource Operations Center at sa ating mga iba pang mga production hubs. Ito ay upang matiyak natin na masusustain yung ating disaster response efforts at tiyak po na lahat ng mga pangangailangan ng ating mga kababayan ay ma-provide po natin. Aside from the family food packs, of course, nandiyan din yung mga non-food items. Yung din pong DSWD ay nangunguna sa camp coordination and camp management and in the protection of internally displaced persons. That is why we are also providing technical assistance and guidance to our local counterparts para maayos po nating maipahatid yung kaukulang tulong, especially for the vulnerable sector. Makakaasa po ang ating mga kababayan na ang mga pangangailangan po nila may maipahatid. At we would like to take this opportunity na sabihin din po na
let us take all the necessary preventive measures. Makinig po tayo sa mga abiso ng ating mga lokal na opisyal na kinakailangan po nating magsagawa ng preemptive evacuation. Isagawa po natin. Huwag po kayo mag-alala because the necessary assistance will be provided by the DSWD. Gawin po natin ang nararapat para maprotektahan po ang ating life and property. Maiwasan po natin ang mga karagdagang damages, of course, sa ating pong mga buhay. So, again, makinig po tayo sa mga abiso ng ating pong lokal na pamahalaan and the national government. Magtulong-tulong po tayo para maprotektahan po ang ating. Okay. Thank you, ASEC. Marami pong salamat muli sa inyong pagtanggap ng aming tawag ngayong umaga. Maraming salamat po, Sir Mike. Magandang umaga po. Mga kaibigan, si ASEC Irene Dumlao, tagapagsalita ng Department of Social Welfare Development. Ayan, no?